Umalis papuntang ibang bansa ang babae. Huli na nang nalaman na buntis pala siya. Akala ng lalaki hindi na sila magkakaroon ng anak ng dating asawa. Makalipas ang 5 taon, nagulat ang lalaki nang makita sa video call ang kambal kasama ang dating asawa. Magdadalawang taon na ang nakalipas mula nang ikasal sina Anton at Callie. Ngunit hindi pa rin sila magkaroon ng anak. Mula sa simula pa lang, pinangarap na nga nilang magkaroon ng malaking pamilya. Mga anak na tatakbo sa kanilang malawak na hardin. Mga tinig ng tawanan na magpupuno sa kanilang tahanan. Subalit, tila napakalayo ng pangarap na yon para sa mag-asawa. Isang gabi, habang tahimik na nag-uusap sila Anton at Callie sa kanilang sala, napansin ni Anton ang lungkot sa mga mata ng kanyang asawa. Matagal na nga niyang napapansin ito, ang mga panakaw na tingin ni Callie tuwing nakakakita sila ng mga magulang na karga ang kanilang mga anak. O ang mabibigat na buntong hininga tuwing may mga dumarating na balita tungkol sa mga kaibigan nilang nagiging magulang na. Gusto niyang paligayahin si Callie, ngunit tila ba may bigat na bumabalot sa kanilang tahanan. Callie, tawag ni Anton at hinawakan ang kamay ng asawa. Huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon na magkakaroon tayo ng anak. Hindi man ngayon pero sigurado ako mangyayari yon. Ngumiti si Callie. Ngunit bakas sa kanyang mga mata ang lungkot. Anton, alam kong pinipilit mong palakasin ang loob ko. Pero sa totoo lang, napapagod na ako sa kakahintay eh. Bawat buwan umaasa ako tapos mabibigo lang ulit. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Hindi kaagad nakasagot si Anton. Ramdam niya ang sakit ng kanyang asawa. At alam niyang ganun din ang nararamdaman niya. Ngunit ayaw niyang mawala ng pag-asa. Alam niyang may paraan at hindi sila dapat sumuko. Callie, mahal kita. Wika ni Anton at mas mariin ngayon ang kanyang tono. At kahit ano pa man ang mangyari, kahit hindi tayo magkaanak, hindi magbabago yon. Ang importante magkasama tayo. Ngumiti si Callie at sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Ngunit sa kaloob-looban ng kanyang puso, alam niyang hindi ganap ang kaligayahan nila kung wala ang pangarap na bata. Nagdesisyon si Callie na tahimik na ipagpatuloy ang kanyang pagsubok, ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may bumibigat na pasaning tila walang katapusan. Lumipas ang mga buwan at hindi pa rin sila nagkakaroon ng anak. Isang araw, biglang dumating ang ina ni Anton sa kanilang bahay. May bitbit na mabigat na balita. Hindi maganda ang aura nito at ramdam ni Callie na may nais itong iparating. Tumahimik ang paligid habang naupo silang tatlo sa mesa at saka nagsimula ang matinding pag-uusap. Callie, Anton. Bungad ng ina ni Anton, hinahaplos ang kanyang mga palad sa mesa. May gusto akong sabihin sa inyong dalawa, lalo na sa iyo, Callie. Nagpalitan ng tingin sina Anton at Callie. Alam nilang hindi maganang pakiksang ito. Tumigil si Anton sa paghigop ng kape at inilapag ang tasa. Ano po yun, Nay? Tanong ni Callie. Halatang kabado sa kung ano ang sasabihin ng biyenan. Huminga ng malalim ang ina ni Anton at sa wakas ay binitawan ng mabigat na katotohanan. Alam kong matagal na kayong nagkakasama at alam ko ring mahal na mahal niyo ang isa't isa. Pero Callie, iniisip ko kung mabuti bang magpatuloy kayo. Matagal na kayong mag-asawa pero hanggang ngayon wala pa ring anak. Gusto kong maging masaya si Anton at parte ng kaligayahan ng isang pamilyang anak. Napako ang tingin ni Callie kay Anton.
Alam niyang hindi ito ang kagustuhan ng asawa. Ngunit masakit pa rin sa kanyang mga salita ng biyenan. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga salita ng biyenan. Bumalot ang kirot sa kanyang dibdib. Inay, hindi ganun kadali ang bagay na yan. Maring sagot ni Anton. Pilit pinipigilang magalit. Alam kong gustong gusto niyo na magkaapo pero hindi lang tungkol doon ang buhay mag-asawa. Mahal ko si Kali at hindi dahil hindi kami magkaanak. Ibig sabihin tapos na ang lahat. Ngunit tila bingi ang ina ni Anton sa paliwanag nito. Anak, iniisip ko lang ang iyong kapakanan. Baka oras na para bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na maging masaya sa ibang paraan. Ang ibig kong sabihin, baka kailangan mong humanap ng ibang babae. Isang babaeng kayang magbigay sa iyo ng anak. Mistulang napako ang lahat ng salita sa lalamunan ni Kali. Hindi na napigilan pa ang pagpatak ng luha. Tumayo siya mula sa mesa. Hindi na kayang makinig pa sa sinabi ng biyenan. Alam niyang mahal siya ni Anton pero ang mga salitang yon ang ideya na baka mas mabuti pang iwan siya ng asawa. Parang kutsilong tinusok ang kanyang puso. Ano? Gusto niyo ba talaga makipag-iwalay ako kay Anton? Tanong ni Kali habang nanginginig ang boses at rumaragas ang luha. Tila hinahanap niya ang kahit katiting na awa o malasakit mula sa biyanan. Tumayo si Anton. Nagmamadaling lumapit kay Kali at niyakap ito ng mahigpit. Hindi totoo yan, Kali. Huwag mong isipin yan. Mahal kita. Hindi kita iiwan. Bulong niya. Sinusubukang paginhawain ng asawa. Anton, hindi ko alam. Umiiyak na wika ni Kali habang nanginginig ang kanyang katawan sa sakit. Baka tama ang mama mo. Baka mas mabuti pang lumayo na lang ako. Hindi ko na kaya ang bigat ng mga pangarap na hindi ko maibigay sa'yo. Hindi. Maring sabi ni Anton, ngayon ay tinitigan nga si Kali ng direkta sa mata. Hindi kita iiwan. Kahit na anong mangyari, magkakasama tayo. Huwag kang maniwala sa iba. Tayo ang magdedesisyon para sa ating buhay. Tumango si Kali. Ngunit hindi pa rin mawala ang takot sa kanyang puso. Alam niyang kailangan niyang magdesisyon. Isang desisyong magiging masakit. Ngunit sa tingin niya ay makakabuti sa hinaharap. Sa mga sumunod na linggo, tahimik lang si Kali. Alam niyang hindi matatapos ang kanyang mga pag-aalala hanggang hindi niya nasusolusyonan ang mga to. Sa likod ng lahat ng pagmamahal ni Anton, nanatili ang kanyang pagdududa sa sarili at ang tanong na hindi niya matakasan. Paano kung hindi siya ang babaeng makapagbibigay sa asawa ng kaligayahang inaasam nito? Isang araw tahimik siyang nagpaalam kay Anton. Sinabi nitong pupunta siya sa ospital upang magpatingin muli. Ngunit hindi yun ang kanyang tunay na plano. Anton, magpapacheck up lang ako Hindi ako magtatagal. Sabi ni Kali habang nakatingin sa kanyang asawa. Gusto mo bang samahan kita? Tanong ni Anton. Nag-aalala lang baka may hindi maganda sa lagay ng asawa. Hindi na, Anton. Kaya ko na to. Gusto ko lang sigurong maayos ang lahat bago tayo gumawa ng anong mga desisyon. Tumango si Anton. Pinagkakatiwalaan ng kanyang asawa. Ngunit sa kaloob-looban ni Kali, alam niyang may mas malalim siyang plano. Isang desisyon na matagal na niyang pinag-iisipan. Habang naglalakad si Kali, patungo sa ospital, puno ng takot at pangamba ang kanyang isipan. Nais niyang makahanap ng solusyon sa kanyang sitwasyon. Ngunit sa likod ng lahat, may mabigat na pasanin na nakadagan sa kanyang puso. Ang kanyang pag-alis, hindi lamang para sa kanyang kalusugan kundi para sa kapakanan ng kanyang asawa. Umupo si Kali sa waiting area, tumingin sa paligid. Karamihan ng mga tao ay may dalang ngiti, nag-aabang sa kanilang mga mahal sa buhay
na may dalang magandang balita sa kanyang kalooban. Nagdasal siya na sana ay may magandang balita rin siyang dalhin. Maya-maya lumapit sa kanya ang doktor, si Dr. Mendoza. "Kali, kamusta? Ready ka na bang magpa-check up?" Tanong nito na may ngiti. "Opo, Dok. Gusto ko lang po sanang makasigurado na okay ang lahat." Sagot ni Kali. Nanginginig ang kanyang boses. Habang pinapaniwala ang sarili na ito ay isang regular na check-up, sa kalooban niya may isang bahagi ang nagtatanong kung may malubhang problema ba siya. Pumunta sila sa examination room at nagumpisa ang doktor na suriin siya. "Kali, ang mga resulta ng mga naunang test ay tila maganda, pero may kailangan tayong talakayin. Sa pagtingin ko sa iyong mga scans, may isang bagay akong gustong ipaliwanag." Seryosong sambit ni Dr. Mendoza. Nag-alala si Kali. Napapansin ang hindi magandang mood ng doktor. "Ano po yun, Dok? Ano pong problema?" "Kali, natuklasan ko na ikaw ay buntis. Ngunit may mga komplikasyon tayong dapat pagtuunan ng pansin." Sagot ni Dr. Mendoza. Seryoso pa ring nakatingin sa kanya. Tila lumiwanag ang mga mata ni Kali. Isang bahagi ng kanya ang natutuwa dahil buntis siya. Ngunit naguguluhan siya sa mga salitang sinabi ng doktor. At bakit parang hindi siya masaya? "Ano pong ibig yung sabihin na may komplikasyon?" tanong niya. "Mahirap ang sitwasyon, Kali. Triplets ang inaasahan mo pero isa sa mga to ay may mataas na panganib. Kailangan nating maghingat at masusing obserbahan ang iyong kalagayan." Paliwanag ni Dr. Mendoza. Hindi nakapagsalita si Kali. Parang tinamaan siya ng kidlat. Ang pangarap na naglaho sa loob ng maraming taon ay biglang bumalik pero ang kagalakan ay nahaluan ng takot. "Dok, ano pong mangyayari? Anong dapat kong gawin?" tanong ni Kali at halos naiiyak. "Kailangan nating maging maingat. Maaari tayong magplano ng mas masusing pangangalaga para sa iyo at sa mga bata. Huwag kang mag-alala. Marami tayong pwedeng gawin para mapanatili ang kalusugan." Sagot nga ng doktor. Umaabot ang kamay nito sa kanya bilang suporta. Nang bumalik si Kali sa kanilang bahay puno ng kagalakan ang kanyang puso. Ngunit may parte sa kanya na hindi masabi-sabi kay Anton ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Sa isip ni Kali, nag-aalala siya sa sinabing komplikasyon ng doktor. Paano niya sasabihin kay Anton na may sakit siya at hindi rin siguro na makakaligtas ang isa sa mga triplets niyang anak? "Anton!" tawag ni Kali nang makapasok siya sa bahay. "Nandito ako, Kali. Kamusta ang check-up?" Narinig ang tunog ng kanyang boses at sumagot si Anton mula sa kusina. Ganun pa rin ang balitang sinasabi palagi ng Doktor Anton eh." Nag-aalangan na sagot ni Kali. Hindi pa kaya ni Kali na sabihin ang totoo kay Anton. Kaya mas mabuting pag-isipan muna kung ano ang magiging desisyon niya. Bumagsak ang mga balikat ni Anton at malungkot na niyakap ang asawa na si Kali. "Susubukan ulit natin, ha? Hindi tayo titigil at huwag kang mag-alala kung ano man ang sasabihin ni Mama sa atin." Malumani na saad ni Anton habang mahigpit nakayakap si Kali. Dumaan ang ilang linggo at nararamdaman ni Kali ang sakit sa kanyang katawan dahil sa kanyang tinatagong sakit. At mas lalong lumalayon dahil dala-dala niya ang triplets sa sinapupunan. "Napag-isipan mo na ba ang desisyon ko para sa inyo ni Anton, Kali?" Tanong nga ng ina ni Anton kay Kali nang bigla itong bumisita sa pamamahay nila. Napayuko si Kali. "Ito ba talaga ang makakabuti sa anak niyo, ina?" Malungkot na tanong ni Kali. Balak na nga sanang sabihin ni Kali ang tungkol sa pagbubuntis niya. Ngunit walang kasiguraduhan kung mabubuhay siya o ang isa sa mga anak nila. Ayaw ni Kali na mag-isip pa si Anton tungkol sa kanyang kalagayan
at mas mabuting hayaan ito na walang iniisip na problema. Para kay Kali, pabigat lamang siya sa pamilya ni Anton. Ang tagal niya bago nabuntis, tapos ganito pa. Wala akong ibang hiling kundi bigay kay Anton ng mas makabubuti rito. Mas mabuting tapusin na ang kahibangan na magkakaroon kayo ng anak. At nang sa ganun, hindi ka na nasaktan pa. Dahil alam kong hihiwalayan ka rin ni Anton kapag narealize niyang kailangan niya ng anak. Walang pusang sambit ng ina ni Anton. Masakit para kay Kali na marinig yun mula sa ina ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit may parte rin na tama ito. Mas mabuting bigyan si Anton ng pagkakataong hanapin ang kaligayahan nito kahit ang kapalit noon ang pagkawasak ng kanyang puso. Nagpa siya si Kali na tahimik na umalis. Ipinagpaalam niya ang lahat sa isang liham na iniwan niya kay Anton. Mula sa araw ng kanyang pag-alis, may iwan ang isang malaking puwang sa puso ni Anton. Kali, bakit mo ko iniwan? Ang tanging nasambit niya sa sarili habang binabasa ang liham ni Kali. Anton, mahal kita. Ngunit sa palagay ko, ang pinakamahusay na desisyon ay para sa'yo na sundin ang payo ng iyong ina. Hindi ako makakasigurado kung makakabalik pa ako. Kung makakahanap ka man ng ibang babae na magmamahal sa'yo, ayos lang. Dahil pinili ko ang landas na to para sa iyong kaligayahan. Paalam, mahal ko. Iyon ang tanging isinulat ni Kali para kay Anton. Hindi maawat ang luha sa mga mata ni Anton nang mabasa ang sulat ng kanyang asawa. Isang gabi, sa kanyang pag-iisa, nagdesisyon si Anton na hanapin si Kali. Kailangan kong malaman kung nasan siya. Mariin na saad niya. Hindi alam ni Anton kung nasan si Kali, ngunit babawiin niya ang kanyang asawa. Ngayon, dala ng kagustuhan nitong siyang magpagamot sa ibang bansa dahil sa isang malalang karamdaman na isip ni Kali na walang pagpipilian kundi ang sumunod. Kahit pa ang kapalit ay ang paggalis niya sa bayan at sa piling ng kasintahang si Anton. Kali, kailangan mo tong gawin. Wika ng kanyang ama sa mahina ngunit matatag na boses. Nakaupo ito sa kama habang si Kali nakaupo sa isang silya sa tabi nito. Ayokong mawala ka sa akin ng ganito, kaaga. Hindi ko po kayo pababayaan, ama. Gagawin ko po ang lahat para gumaling ako. Sagot naman ni Kali na halos maluha-luha. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Yan ang gusto kong marinig mula sa iyo, anak. Ngunit sa loob-loob ni Kali, ang bawat salitang kanyang binibitawan ay nagdadala ng mabigat na pasanin. Naiisip niya ang magiging reaksyon ni Anton sa pag-alis niya nang hindi man lamang nagpapaalam. Kinabukasan, sakay ng eroplanong patungong ibang bansa, hindi maiwasang maglaro sa isipan ni Kali ang huling alaala nila ni Anton bago siya umalis. Iniisip niyang balang araw, malalaman din ni Anton ang dahilan ng kanyang pag-alis at sana maintindihan siya nito. Ang bawat araw na lumipas ay naging isang labanan. Sa ospital, patuloy na minomonitor ng mga doktor ang kalagayan ng kambal na bata habang si Kali ay nakatambay sa kama. Ang isip puno ng mga tanong at pangarap na may halong takot. Minsan iniisip niyang hindi na niya kakayanin. Hindi na siya sigurado kung anong magiging hinaharap para sa kanila. Isang araw pagkatapos ng isang pagsusuri, dumating ang doktor sa kanyang silid at ang kanyang itsura ay may kasamang positibong balita. Kali, may magandang balita tayo, sabi ng doktor habang binabaybay ang kanyang gabay na papel. Mukhang matatag na ang iyong kambal. Ang isa sa kanila ay gumaling na mula sa unang komplikasyon at nagsimulang maging mas malakas. Ang isang bata naman patuloy na minomonitor ngunit hindi na ito kasing kritikal tulad ng dati. Habang binabaybay ng doktor ang mga detalye, ang mga mata ni Kali ay tila na puno ng liwanag at pag-asa. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kasiyahan at sakit na sabay na dumaan sa kanyang puso.
Lalabanan pa rin niya ang lahat ng to. Ngunit sa pagkakataong to, mayroon siyang kaunting pag-asa na makikita sa kanyang mga mata. Ang sakit ko? Tanong nga ni Kali na parang nauulong ang tinig. Patuloy ang paggamot natin sa iyo, Kali. May ilang hakbang pa upang matulungan ka maghilom ng buo. Ngunit maganda ang ating progreso. Dugtong ng doktor na ikinahinga ng maluwag ni Kali. Salamat po talaga, Dok. Pasasalamat ni Kali dito. Matapos ang mga linggong nagdaan, mula nang umalis si Kali nagpa siya siyang makipag-usap sa kanyang ina. Ang tao na may malaking papel sa pagpapasya ni Kali na maghiwalay sila. Sa kabila ng kanilang matagal na relasyon, hindi pa rin natatanggal ang bigat ng hindi pagkakasunduan nila tungkol sa relasyon ni Anton at Kali. Si Anton ay naglalakad patungo sa silid ng kanyang ina at bawat hakbang ay tila mabigat puno ng mga tanong at galit. Naramdaman niyang ang kanyang galit ay hindi lamang sa ina, kundi pati na rin sa sarili. Siya ba ang may kasalanan kung bakit siya at si Kali ang nagkahiwalay? Pumasok siya sa silid ng kanyang ina at hindi nagdalawang isip na magsalita. Ina, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Anton, ang tinig ay puno ng tensyon. Anong gusto mong pag-usapan? Sagot ng ina niya at ang mga mata ay hindi lumalayo sa paghuhugas ng mga pinggan sa lababo. Tungkol ba sa pag-alis ni Kali? Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis? Galit na tanong ni Anton na hindi na kayang itago pa ang sakit na nararamdaman. Ikaw ang nagpilit sa kanya na umalis. Nahiwalayan ako para lang magkaroon ako ng anak. Ang mga salitang yun ay tumago sa puso ng ina ni Anton. Hindi siya makapagsalita kaagad. Alam niyang may katotohanan ang sinabi ng anak. Guilty siya doon. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit siya naniniwala na tamang ginawa niya. Anton, gusto ko lang na magkaroon ka ng pamilya. Gusto ko na makita mong may kagalakan ka. Hindi ko alam na magiging ganito ang lahat. Hindi mo ba naisip, Ma? Na masakit sa akin ang sinabi mo. Hindi ko na kayang tiisin pa. Hindi ko kayang alisin si Kali sa buhay ko. Pumayag siya na maghiwalay kami nang dahil sa takot niyang hindi ko kayang tanggapin siya dahil sa mga pagkukulang niya. Pero anak, minsan kailangan nating gawin ang pinakamabigat na desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Pamimilit ng ina niya. Ang tensyon sa pagitan nga nila ay mas lumalakas. Pero hindi ko siya kayang mawala. Hindi ko kayang mawala ng asawa. Lalong-lalo na si Kali. Ang sigaw ni Anton ay tila bawat galit na sumiksik mula sa kanyang dibdib dumaan sa lahat ng sulok ng kanyang tahanan. Ngayon, nag-iisa na ako. Pinili ko pa ring magsikap at magsimula muli. Sana man lang maintindihan mo yun. Ang tensyon sa pagitan nila mas lalong lumalakas. Bagamat ang kanyang puso patuloy na tinatamaan ng sakit, hindi ito naging hadlang sa kanyang mga layunin. Laban sa lahat ng mga pagsubok, nagsimula siyang tulungan ang kanilang komunidad sa mga sumusunod na linggo. Isang malaking hakbang ang ginawa ni Anton. Nagpa siya siyang tumakbo bilang mayor ng kanilang bayan. Habang abala si Anton sa kanyang kampanya, natutunan niyang hindi lamang ang mga mamamayan ang kanyang tinutulungan, pati na rin ang kanyang sarili. Muling natutong mangarap. Isang linggo bago ang eleksyon, nagbigay ng pahayag si Anton sa isang malaking pagtitipon sa bayan. Mga kababayan, alam ko po na maraming pagsubok na dulot ng mga nangyaring hindi naasahan sa ating buhay. Pero sa kabila ng lahat ng to, pinili ko po na magsikap at magtrabaho para sa ating bayan. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang mga hamon ng buhay ay hindi para magpatahimik sa atin, kundi para tayo'y magpatuloy sa pagbuo ng mas maganda at mas maunlad na kinabukasan. Buong pusang pahayag ni Anton. Dahil doon ay maraming taong namangha at pumalakpak sa pinahayag ni Anton. Maraming bumoto sa kanya kaya siya ang tinanghal na bagong mayor ng kanilang bayan. Sa mga sumunod na buwan patuloy na nagsikap si Anton para sa bayan. Gayunpaman hindi niya makalimutan si Kali.
Ang mga alaala ng kanyang pagmamahal ay patuloy na nanatili sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang bahagi pa rin ng kanyang buhay ang nawawala. Minsan sa gitna ng mga gabi, ng kanyang trabaho tinitignan ni Anton ang mga larawan nila ni Callie. Iniisip niya kung saan kaya siya ngayon at kung paano pa ba mababago ang kanilang buhay. Callie, sana'y makita ko pa ang iyong ngiti. Bulong ni Anton sa sarili. Sana balang araw magtagumpay tayo magkasama. Kung sana ay hindi ko pinilit ang mga bagay. Kung sana nagkaroon kami ng pagkakataon. Pinipigilan niyang tumulang mga luha ngunit sa kanyang puso ramdam niya ang kakulangan at kalungkutan. May mga kababaihan na interesado kay Anton, ngunit palaging may isang harang sa kanyang puso, ang pagmamahal kay Callie. Hindi niya talaga kayang magmahal ng iba kung hindi lang rin ang asawa niyang si Callie. Isang gabi pagkatapos ng isang masalimuot na pulong sa munisipyo, si Anton ay nakaupo sa kanyang opisina. Tinitignan ang mga ulat ng kanyang bayan. Ngunit ang kanyang isipan ay laging tumatakas. Callie, ang pinakamamahal niyang asawa. Bakit hindi na siya bumalik? Saan ba kita mahahanap, Callie? Tanong ni Anton sa kanyang isipan. Habang binabalikan niya ang lahat ng alaala nila, nakarinig siya ng katok sa pinto ng kanyang opisina. Ang isang tao mula sa kanyang staff ay pumasok, si Danilo, isang matalik na kaibigan. Mayor, may balita ako na baka magbigay linaw sa iyong paghahanap. Sabi ni Danilo, ang kanyang muka ay seryoso. Ito ay tungkol kay Callie. Narinig ko na ang isang ospital sa ibang bansa ay nakatanggap ng isang pasyente na tumutugma sa mga detalye na ibinahagi mo tungkol sa kanya. Saad nga nito. Ang puso ni Anton ay mabilis na tumibok. Saan, Danilo? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Anton, ang kanyang boses ay may kabuntot na takot. May ilang taon na raw siyang nagpapagamot. May mga usap-usapan nga na may malalang sakit. Isang uri ng cancer na mahirap gamutin. Dahil doon siguro nagpasya siyang magtago. Sagot ni Danilo. Si Anton ay naglakad-lakad sa isang sulok ng kanyang opisina. Parang naguguluhan, ngunit may isang bagay sa puso niya na nagsabi na ito na ang pagkakataon para malaman ang katotohanan. Hindi ako titigil, Danilo. Kailangan kong malaman kung nasan siya. Kung may sakit siya, ako ang dapat mag-alaga sa kanya. Sagot ni Anton. Ang matinding pagmamahal ay muling sumiksik sa kanyang puso at makikita ito sa kanyang mga mata. Huwag kayong mag-alala, Mayor. Dahil nabalitaan ko rin na magaling na siya at hawak ko rin ang numero ng asawa niyo. Kaya may dapat pa kayong malaman tungkol sa kanya. Mas makabubuting ikaw ang unang makaalam. Dugtong pa ni Danilo na ikinataka naman ni Anton. Ngunit nang marinig na alam nito ang numero ng asawa ay napalitan niyon ng saya pero may kaba. Hindi na makapaghintay pa si Anton na makita ulit si Callie. Samantalang namamasyal naman si Callie kasama ang anak niyang si Kana at Alan sa isang kilalang tourist spot sa Amerika. 5 taon nang lumipas, ngunit sariwa pa rin kay Callie ang pagkawala ng panganay niyang anak. Tanging 2 lamang sa triplets ang nakaligtas. Masakit para kay Callie at tila ba gusto na lamang niyang mawala sa mundo. Akala niya may liligtas niya ang kanyang anak, ngunit traidor talaga ang sakit. Dahil sa araw ng kapanganakan ng triplets, 1 oras lamang ang tinagal ng buhay ng panganay na anak bago ito binawian ng buhay. Callie, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ng ina ni Anton. Nagulat naman si Callie nang makita ang ina ni Anton at hindi inaasahan ni Callie na makikita niya ulit ang ina ni Anton sa araw na yon. Nilapitan ni Callie ang ina ni Anton. Sa panlabas, nakangiti ito, ngunit may bahid ng pagtataka sa mga mata nito. Callie, napakatagal mong nawala. Bungad ng ina ni Anton habang nakatingin sa kambal na hawak ni Callie.
May mga anak ka na pala? Isang pilit ng ngiti ang sinagot ni Callie. Opo tita, sinakanatalan po. Kung gano'n na po ko ba sila? May kaba sa tono nang tanungin niyo ng ina ni Anton. Hindi po tita. Maagap na sagot na lamang ni Callie. Hindi pa handa si Callie na ipakilala ang kanyang anak sa iba dahil tanging si Anton lamang ang dapat unang makaalam. Napabuntong hininga ang ina ni Anton at tila ba nakahinga ng maluwag sa naging sagot ni Callie. Mabuti naman kung ganun. Iha, alam mo ba, matagal nang nagbago si Anton. Sigurado akong nakahanap na siya ng babaeng magbibigay ligaya sa kanya. Sayang lamang dahil nagkaroon ka ng mga anak ngunit sa ibang lalaki. Mababang sambit pa ng ina ni Anton. Itinungo nito ang ulo at tila nahihiyang magpatuloy. Mukhang tama ang desisyon ko para sa ikabubuti niyong dalawa. Tignan mo naman, nagkaroon ka ng anak. Kung tatagal lamang kayo ni Anton baka mas lalong masaktan kayo. Minsan talaga sa buhay, kailangan pakawalan ang mga bagay na tingin natin ay makabubuti para sa atin. Pasensya na Callie. Napatungo ang ulo ng ina ni Anton na tila nahihiyang magpatuloy sa pagsasalita. Napalunok si Callie. Ramdam ang pagdurog ng kanyang puso. Naisip niya na wala naman siyang karapatang magalit. Lalo pa tumalis siya nang walang paalam. Ngunit habang pinagmamasdan ang kanyang mga anak naramdaman ni Callie ang bigat ng mga alaala kasama si Anton at ng pagkakamali niyang hindi magpaalam ng maayos dito. Sa mga sumunod na araw hindi maiwasan ni Callie na makaramdam ng sakit sa puso. Ngayon na may iba ng mahal si Anton, buong akala ni Kala ay may babalikan pa siya. Ngunit siguro huli na ang lahat para sa pamilya na inaasam niyang buuin. Isang gabi habang nagpapahinga si Callie kasama ang kambal, biglang tumunog ang cellphone niya. Napakunot ang noon ni Callie nang makitang tumawag sa Zoom ang kumpanyang papasukan pa lamang niya. Kahit nagtatakay, sinagot pa rin ni Callie ang tawag. Sa kabilang linya narinig niya ang familiar na boses. Hello? Tanong ni Anton. Pakas sa boses nito ang pagdududa at pangungulila. Tahimik na nagdarasal si Anton na sana si Callie ang nasa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Callie nang bumungad ang mukha ni Anton mula sa video call. Bago pa makasagot si Callie, biglang sumigaw si Kana sa video call. Papa! Sabik na sabik ang tono ng batang babae habang si Alan naman ay kumakaway. Mama, si Papa po to, diba? Bakas ang kaligayahan sa boses ni Alan habang pilit na sinisiksik ang mukha sa cellphone. Napaka-cute! Tila napako naman si Callie sa kanyang kinaupuan nang biglang sumulpot ang kanyang kambal na anak para kumaway sa video call kung saan nandun ang ama ng kambal. Lingid sa kalaman ni Callie na pinakita na niya sa kanyang mga anak ang itsura ng ama ng mga to. Ngunit masyadong nagulat si Callie dahil tila alam ng kambal na si Anton ang biglang tumawag sa kanya. Gulat na gulat naman si Anton. Anak ko ba? Sila? Nanginginig ang boses ni Anton. Halatang hindi makapaniwala sa nasaksihan. Sa unang pagkakataon nakita ni Anton ang mukha ng mga anak na matagal na niyang pinapangarap na magkaroon sana sila ni Callie. Hindi pa rin makapaniwala si Anton na tila kumakarera ang kanyang puso sa halo-halong emosyon. Oo, Anton. Sagot ni Callie ng mahinahon. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi maitago ni Callie na namimiss na niya si Anton. 5 taon na silang nagkahiwalay ng landas. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon agad na sinabi ni Callie ang gusto niyang sabihin noon pa man. Mga anak mo sina, Kana at Alan. Maluhaluhang dugtong pa ni Kala. Hindi makapagsalita si Anton. Sa loob ng ilang segundo tanging katahimikan lamang ang bumalot sa kanilang dalawa sa kabila ng screen. Ngunit hindi naman magawang pigilan ni Anton ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Hello Papa! Miss ka na po namin!
Maligayang pagpati ni Kana kay Anton. Tila ba walang kinikimkim na sama ng loob ang bata na ngayon lamang nakita ang sariling ama. Hindi maawat ang luhang tumutulo sa mga mata ni Anton. Pinahid nito ang mga luhang pumapatak sa pisngi. Sumisikip man ang dibdib ni Anton, ngunit masayang ngumiti siya sa kanyang kambal na anak. Miss ko na rin kayo mga anak ko. Miss na rin kita, Kali. Madamdaming wika ni Anton habang nakatingin sa mag-ina nito. Hindi magawang sabihin ni Kali na nasasabik na rin siya kay Anton dahil sa hiya at ilang taon na rin silang nagkawalay. Matamis na ngiti lamang ang isinukli ni Kali sa kanyang asawa. Mga anak, mag-uusap muna kami ng papa nyo. Mamaya hahayaan ko kayong magkwentuhan, okay? Malambing na pakiusap ni Kali sa kambal na anak na sina Kana at Alan. Okay po mama, sabay na sagot ng kambal. Kaya naman lumabas muna si Kali mula sa kwarto para makausap mula sa video call si Anton. Pakiusap mahal ko, nasan na kayo ngayon? Ayoko nang magsayang pa ng panahon sa kakahanap sa'yo para lamang makapiling ka. Hindi ko na kayang mabuhay na wala ka at ng mga anak natin. Nagsusumamang saad ni Anton. Nasa ibang bansa kami ngayon, Anton. Pero uuwi rin kami bukas na bukas sa Pilipinas. Balak ko rin na sabihin sa iyo ang sitwasyon ko at kung ano nangyari sa akin noon. Tura ni Kali. Tila ba bumalik lahat ng mga alaala ni Kali kung paano niya hiniwalayan si Anton para magpagamot sa ibang bansa at kung gaano kahirap para sa kanya na buhayan ng kambal. Gusto ko na ako ang unang sasalubong sa inyo. Susunduin ko kayo bukas. Sambit ni Anton habang ang mga bata ay malambing na nakatingin kay Kali. Hindi ka ba galit sa akin? Iniwan kita. Natanging liham lamang ang iniwan ko sa iyo. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa atin to. Mahinang sambit ni Kali na halos bulong na lamang ang mga salita. Hindi ako galit sa iyo, Kali. Galit nga ako sa sarili ko at kasalanan ko to. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil hindi ikaw ang may kasalanan. Mag-uusap tayo kapag nagkita na tayo. Malumani na saad naman ni Anton. Tila ba dinudurog ang puso ni Anton sa isipan na si Kali ang mas nasaktan sa kanilang dalawa at iniisip nito na kasalanan nito ang lahat. Nagkita kami ng iyong ina. Sinabi niyang may ibang babae ka na. Gusto ko munang malaman kung may iba ka na ba talagang napupusuan ngayon, Anton? Biglang tanong ni Kali nang maalala ang sinabi ng ina ni Anton. Nanlaki naman ang mga mata ni Anton at mabilis na umiling. Ikaw lang ang mahal ko, Kali. Wala akong ibang babae kundi ikaw lang. Mag-asawa pa rin tayo. Ano pa bang mga kasinungalingan ang sinabi sa iyo ni ina? May bahid ng pagkabahala sa boses ni Anton at nakaramdam ito ng inis para sa kanyang ina. Talaga? Tila nabuhaya naman ang boses ni Kali. Hindi ko magagawang lokohin ka, Kali. Kahit magkawalay tayo, asawa pa rin kita at asawa mo rin ako. Hindi ako magmamakaawa sa iyo na balikan ako kung may iba akong mahal. Pilit na pinipigilan ni Kali ang pagngiti ngunit hindi na niya namamalaya na malawak na nakakurba ang mga labi niya. Mahal na mahal kita, Kali. Mahal mo pa rin ba ako? Mahal mo rin ako, di ba? Dugtong pa na tanong ni Anton. Siyempre mahal din kita, Anton. Hindi naman nagbagong nararamdaman ko para sa iyo Mahinang tugon ni Kali na halos gusto na niyang ilublob ang muka sa dagat sa sobrang hiya. Sapat na sa akin yun, Kali. Mahinahon na sambit ni Anton. Para bang nakahinga ito ng maluwag habang walang sawang tinititigan si Kali mula sa video call. Dumating ang araw ng kanilang muling pagkikita. Nagpa siya si Anton na sunduin si Kali at kanilang kambal na anak sa airport. Hindi may kakaila ang tensyon at pananabik sa puso ni Anton habang hinihintay na bumaba ang eroplano ni Kali. Sa wakas, nakita niya ang kanyang mag-ina. Nahigpit ni Anton ang kanyang hininga at tila nanigas ang kanyang katawan nang makitang pinakamamahal niya sa buhay.
Nang makabawi mula sa pagkatulala, agad na tumakbo si Anton papalapit kay Kali at sa kambal. Ngunit bago pa siya makalapit, sinalubong na siya ng yakap ng mga bata. "Papa!" Sigaw ng kambal habang mahigpit na yumakap kay Anton. Bahid sa mukha ng kambal na masaya ito na makita siya. "Mga anak ko," ani ni Anton habang umiiyak at yakap-yakap ang mga anak na sina Kana at Alan. "Pasensya na at ngayon ko lang kayo nakita, mga anak." Dagdag ni Anton at hinalikan ng mga noo ng kambal. Napatigil si Kali sa gilid at pinagmamasdan ang muling pagkikita ng mga anak at ng kanilang ama. May halong saya at kirot sa puso ni Kali lalo pat alam niyang ilang taon ang sinayang niya na nagkawalay sila ng kanyang asawa. Kung sana naging tama ang desisyon ni Kali, edi sana noon pa man, kompleto na ang pamilya nila ni Anton. "Kali." Lumingon si Anton kay Kali matapos ang mahigpit na yakap ng anak. "Totoo ba to? Parang panaginip lang ang lahat. Nasa harapan ko na kayo ngayon." Umiiyak na saad ni Anton. Mabilis na binigyan ng mahigpit na yakap si Kali. Mariing napapikit naman ang mga mata ni Kali at napaiyak na rin sa balikat ni Anton. "Anton, sobrang nahirapan ako." Nanginginig ang boses ni Kali nang paunang sabihin yun. "Gusto kong bumalik noon pa man, pero natakot ako. Pasensya na kung ngayon lang kami bumalik." Pumanhin ni Kala. "Nakinig ako sa mga sabi-sabi sa lahat ng maling impormasyon." Ani naman ni Anton at habol ang hininga, "Pero ngayon, mas mahalaga sa akin na magsimula tayo ulit." Nagpasya si Anton na ipaglaban ang kanyang pamilya. Hindi na siya makapapayag pa na mawala muli sina Kali, Kana at Alan sa kanyang buhay. Gayunpaman, hindi may kakailan ni Anton ang galit na nararamdaman niya para sa ina dahil sa mga kasinungalingang sinabi nito kay Kali. Isang araw, dumalaw si Anton sa bahay ng kanyang ina upang kausapin ito, kumprontahin ng mabuti. "Bakit mo kailangan magsinungaling sa amin, ina?" tanong ni Anton. Halos pumutok ang kanyang dibdib sa galit. Lumamlam naman ang mga mata ng ina ni Anton dahil sa galit sa mga mata ng anak nito. "Yun ang naisip kong paraan para hindi ka na umasang babalik pa siya. Tatanda ka na walang anak kapag siya pa rin ang makakasama mo hanggang sa pagtanda." Sagot ng kanyang ina. May luha sa mga mata nito. "Ayoko masaktan ka. Hindi mo ba naisip na mas lalo mo lang kaming sinaktan?" Halos sigaw na boses ni Anton. "Dahil sa'yo, lumayo si Kali habang mag-isang binubuhay ang mga anak namin na dapat kaming dalawa ang nagtutulungan." Marie na dagdag ni Anton. Anong ibig mong sabihin, anak? Nakita mo na ba ngayon si Kali? Nakita ko siya sa Amerika. May kambal na siyang anak at ibang lalaking ama. Hindi ikaw ang ama, kaya anong pinagsasasabi mo, anak? Nagugulo ang tanong ng ina nito. Napatagis naman ang bagang ni Anton. 4 na taong gulang ang kambal. At kamukha ko sila nung bata pa lamang ako. Kaya dapat ikaw mismo ang unang nakaalam na anak ko si Kana at Alan. Walang ibang lalaki, si Kali. Kahit noong naghiwalay ang landas namin kaya anak ko ang kambal. Mariin at mababang boses na pahayag ni Anton. Parang tinamaan naman ang balang puso ng ina ni Anton nang marinig ang sinabi ng anak. Napaiyak ang ina ni Anton. Humingi ng tawad. Hinawakan nito ang kamay ni Anton. Anak, huwag ka namang magalit sa akin. Patawarin mo ko. Inaamin ko na may kasalanan ako pero wag mo lamang akong kamuhian, anak. Ginagawa ko lang naman ang makakaya ko para lamang sa ikabubuti mo. Emosyonal na paliwanag ng ina ni Anton. Napailing naman si Anton at binaklas ang mga kamay ng ina na nakahawak sa kanya. Iaayon ko ang aking desisyon kay Kali. Kung patatawarin pa ba kita, maraming tsansa nang binigay ko sa iyo noon pa man. Ngunit sinaktan mo pa rin ang damdamin ko, lalo ng babaeng mahal ko.
Ramdam ang pait sa bawat salita ng sabihin niyo ni Anton. Matapos ang emosyonal na pag-uusap ni Anton at ng kanyang ina, nagpa siya siyang dalhin sina Kali at mga anak sa kanilang tahanan. Ang dating masayang alaala ng kanilang relasyon ay tila muling nabuo. Gayunman dama ni Anton na kailangan maghilom ang mga sugat ng nakaraan bago sila tuluyang makapagpatuloy. Isang gabi, habang nakahiga ng kambal, sa kanilang mga kama lumapit si Anton kay Kali. Sa veranda ng bahay, malalim ang mga mata ni Kali, nagmumuni-muni sa tanawing nasa harap nila. Kali, gusto kong malaman ang lahat ng nangyari sa'yo nung mga panahon na wala ka. Basag ni Anton sa katahimikan. Saglit na nagtigilan si Kali, ngunit alam niyang ito na ang pagkakataong magsalita siya. Matapos kong umalis, pinilit kong maging matatag kahit hindi madali. Napansin ko na may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko at doon ko nalaman na nagdadalang tao pala ako. Nagsimula si Kali at malumanay ang boses. Akala ko magiging masaya ang lahat dahil ang tagal nating hinintay yun, di ba? Pero isa sa triplets. Nawala. Halos hindi ko kinaya nun, Anton. Nakakalungkot. Ang saya na sana kung magkakasama ang mga anak natin. Mahigpit na hinawakan ni Anton ang kamay ni Kali. Dama ang bigat ng mga pinagdaanan nito. Hindi ko lubos maisip ang sakit na nararamdaman mong mag-isa, Kali. Pero gusto kong malaman mo na kasama mo na ako ngayon at ang mga anak natin. Hindi kita hahayaang mag-isa muli. Malumanay na sambit pa ni Anton. Hindi na napigilan pa ni Kali ang kanyang luha. Napakaraming taon nang nawala, Anton. Paano kung hindi natin kayang ibalik ang dati? Ngumiti si Anton at pinagmasdan si Kali. Hindi natin kailangan ibalik ang dati, Kali. Gagawa tayo ng bagong simula, ng masayang magandang alaala para sa atin at sa mga anak natin. Matapos sabihin niyo ni Anton, malambing na hinalikan nito si Kali sa mga labi na ikinatugon naman ni Kali. Ikaw lang ang lalaking minahal ko, Anton. Mahinang saad ni Kali nang saglit na humiwalay sa halikan. Masaya ako na marinig yan asawa ko. Nakangiting wika ni Anton at pinaglapat ulit ni Kali ang kanilang mga labi sa isa't isa. Nagpatuloy ang mga araw sa bagong takbo ng kanilang buhay bilang isang pamilya. Unti-unting natutunan ni Kali at Anton nakalimutan ng mga sakit ng nakaraan at magpatawad. Sa tulong ng kanilang mga anak na nagbibigay ng kulay sa kanilang mga araw, muling nabuo ang tiwala at pagmamahal sa pagitan nila. Isang araw, nagpasya si Anton na sorpresahin si Kali at ang kambal sa isang picnic sa tabing dagat nang dumating sila sa tabing dagat. Agad na tumakbo ang kambal patungo sa buhanginan, masayang naghahabulan, habang sila ni Kali ay nakaupo sa isang maliit na banig. Alam mo, Anton, sabi ni Kali habang pinagmamasdan ng mga anak, hindi ko akalaing darating ang araw na ganito tayo kasaya. Hinawakan ni Anton ang kamay ni Kali. Maraming pagsubok ang dinaanan natin pero ang mahalaga nandito tayo ngayon at hindi na kita pakakawalan pa kailanman. Turan ni Anton. Napangiti si Kali at sumandal sa balikat ni Anton. Ramdam niya ang init ng pagmamahal nito. Isang pagmamahal na hindi niya kailanman akalaing muling mararamdaman. Habang pinagmamasdan nila ang mga anak na masayang naglalaro, dama nila sa wakas ay buo na ang kanilang pamilya. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nilang binuo ang kanilang buhay. Si Anton bilang mayor ng bayan ay mas naging masigasig sa kanyang tungkulin. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging abala, tiniyak niya na may oras siya para kina Kali at sa mga anak. Nagsimula na ring bumalik ang tiwala ni Anton sa kanyang ina, lalo na't nakikita niya ang tunay ang pagsisisi nito at ang pagsusumikap na ituwid ang mga pagkakamali sa nakaraan. Pero hindi naman niya binibigla si Kali. Isang araw nilapitan ni Anton si Kali at masayang ngumiti.
May plano akong magtayo ng isang parke dito sa ating bayan. Isang parke na magpapakita ng kagandahan ng bayan natin at magiging lugar para sa mga pamilya at mga bata. Napakaganda ng ideya mo, Anton. Angkop ito para sa ating mga anak at sa lahat ng pamilya dito. Nakangiting saad ni Callie sa balak ni Anton. Muling nagningning ang mga mata ni Anton. Gusto ko, ang parke na ito ay maging simbolo ng panibagong simula. Hindi lamang para sa bayan kundi para sa atin bilang isang pamilya. Ani ni Anton. Sa araw ng pagbubukas ng parke, nagtipon-tipon ang buong bayan. Tumayo si Anton sa harap ng mga tao, hawak ang kamay ni Callie at ang kanilang anak sa kanyang tabi. Ang parke na to ay alay ko sa bayan at sa lahat ng pamilya na nagmamahalan at nagkakaisa. Ito rin ang alay ko sa aking sariling pamilya, sa aking asawa at sa aming mga anak. Pahayag ni Anton. Nagpalakpakan ng mga tao at sa harap ng buong bayan, humarap si Anton kay Callie at sinabi ang mga salitang gusto niyang ulit-ulitin na sambitin. Callie, mahal na mahal kita. Salamat at binalikan mo ko. Mahal din kita, Anton. Salamat sa pagbuo ulit ng pamilya natin. Luha ang bumuhos sa mga mata ni Callie nang sabihin yon. Isang mahigpit na yakap ang binigay nito kay Anton. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nang bumabalik ang init at lambing sa pagitan ni Callie at Anton. Gabi-gabing lumalabas sila ng hardin pagkatapos patulugin ang kambal at doon nag-uusap sila ng mga plano sa hinaharap habang masayang nagpapalitan ng mga matatamis na ngiti. Isang gabi habang nasa ilalim sila ng maliwanag na buwan, tumingin silang nakaupo sa isang duyan na nakasabit sa puno. Si Anton ay bahagyang nakayakap kay Callie. Ang kanyang bisig ay nakapalibot sa balikat nito at ang kamay ni Callie ay nakakapit sa kamay niya. Alam mo, Callie, bungad ni Anton marahang inilapit ang labi sa kanyang tenga. Simula nung bumalik ka, hindi ko akalain na muli kong mararamdaman ang ganitong kasiyahan. Parang bumalik tayo sa mga araw na una tayong nagmahalan. Napatingin si Callie kay Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Ako rin, Anton. Parang mas lalo kitang minahal ngayon. Sa lahat ng pinagdaanan natin, ikaw pa rin ang mahal ko. Salamat sa pagtanggap mo muli sa akin at sa mga anak natin. Dahan-dahan nga na nilapit ni Anton ang kanyang mukha kay Callie. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinalikan niya ito ng buong pagmamahal. Matagal silang nanatili sa ganoong posisyon, puno ng damdamin, tila pinupuno ng bawat halik ang mga panahong nawala sa kanilang dalawa. Anton, sa'yo ko lang naramdaman ang ganitong kaligayahan. Parang ang lahat ay tama kapag kasama kita. Saad ni Callie pagkatapos ng kanilang matamis na halikan. Ngumiti si Anton at kiniliti si Callie sa gilid ng bewang nito. Dahilan para mapatawa ito ng mahina. Hindi lang kita kasama, Callie, hindi kita hahayaan na mawala muli sa akin. At gagawin kong lahat para ipadama sa'yo araw-araw kung gaano kita kamahal. Tila nanunumpa si Anton nang sabihin yun. Hindi nagtagal, naging gawain na nila ang paggising ng maaga para magtimpla ng kape at mag-usap sa veranda habang tahimik ang paligid. Minsan, pinagmamasdan nila ang pagsikat ng araw ng magkasama at doon ay nagbubulungan ng mga pangarap para sa kanilang pamilya. Isang umaga, habang nakaupo si Callie at nagtitimpla ng kape, lumapit si Anton mula sa likuran niya at niyakap siya ng mahigpit. Gusto ko, Callie. Araw-araw kitang kasama sa mga ganitong umaga. Bulong ni Anton. Ang labi nito ay dumampi sa kanyang leeg. Napangiti si Callie at marahang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Anton. Hindi mo lang ako kasama, Anton. Kasama mo ang buong puso. Para sa'yo, tumitibok ito at alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Habang nakayakap si Anton, hinarap niya si Callie at hinawakan ng muka. Pinagmamasdan niya ito
na tila ito na ang pinakamagandang tanawin sa kanyang buong buhay. Kala, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Alam kong ikaw at ang mga anak natin ang dahilan kung bakit ako nagsisikap ngayon. Mahal na mahal kita. Tinitigan ni Callie si Anton. Sa kabila ng lahat ng sakit, nang nakaraan ng pagmamahal niya rito, naroon pa rin. Tumango siya at marahang inilapit ang kanyang labi sa kanyang asawa. Marahang hinalikan ito. Buong puso nilang pinunan ang mga sandaling hindi nila nakapiling ang isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya silang muling magdiwang ng kanilang pagsasama sa pamamagitan ng isang maliit na selebrasyon kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Naging espesyal ang araw na yon para sa kanila, na para bang isang bagong simula para sa kanilang dalawa. Habang nasa gitna sila, nagsasayawan sa kanilang munting handaan, hindi maiwasan ni Anton, natitigan si Callie na para bang sa kauna-unahang pagkakataon niya itong nakita. Alam mo ba kung gaano kakaganda? Bulong ni Anton habang inihahapit ang katawan ni Callie sa kanya. Hindi mo rin ba alam kung gaano kakagwapo ngayon? Anton, hindi ko akalaing ganito tayo kasaya ngayon. Parang panaginip pa lang lahat. Ngumiti si Anton at marahang hinalikan ang noo ni Callie. Kung ito man ang panaginip, ayokong magising. Gusto kong manatili tayo sa ganitong kasiyahan. Kasama ka at ang mga anak natin. Puno ng pagmamahal, sila ay nagpatuloy sa pagsasayaw sa ilalim ng bituin habang pinagmamasdan sila ng mga mahal nila sa buhay. Ang kanilang kwento, hindi na kwento ng lungkot at lumbay, kundi isang kwento ng matamis na pagsasama, ng muling pagkakatagpo at ng pag-ibig na mas matibay pa sa anumang pagsubok. Sa kanilang tahanan magkasamang tinutulungan ni Anton at Callie ang kambal sa kanilang mga aralin at laro. Tuwing hapon, sabay-sabay silang naglalakad sa hardin, nagkukulitan at nagtatawanan. Ang kanilang tahanan ay puno ng halakhak at kasiyahan na para bang lahat ng sakit at lumbay ay pinalitan ng pagmamahal. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, hinila ni Anton si Callie palabas ng bahay. Dinala niya ito sa ilalim ng mga bituin at doon niyakap niya ito ng mahigpit. Callie, sabi ni Anton habang masuyong hinihimas ang kanyang buhok. Lahat ng to, posible dahil bumalik ka. Ikaw ang nagbigay liwanag sa lahat ng kadiliman sa buhay ko. Hindi ko na siguro kayang mabuhay pa na wala kayo sa aking tabi. Turan ni Anton. Dumampi ang mga luha sa mata ni Callie at naramdaman niya ang init ng pag-ibig ni Anton. Mahal na mahal kita, Anton. Hindi kita kayang iwan. Ikaw ang tahanan ko. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalangitan, sumumpa silang hindi na muling maghihiwalay. Ang bawat yakap at halik ay puno ng pangako at pagmamahalan na walang hanggan. Isang umaga, napagpasyahan ni na Anton at Callie na bisitahin ang puntod ng kanilang ikatlong anak na hindi nila nakasama. Alam nilang bahagi ng kanilang pamilya ang sanggol na iyon at nais nilang ipakilala ang kambal sa kanilang kapatid na hindi nila nakilala. Pagdating nila sa sementeryo, dala ni Anton ang isang maliit na puting bulaklak na bouquet. Tahimik na naglakad sila patungo sa puntod, habang ang kambal na sina Kana at Alan ay mahigpit na humahawak sa kamay ng kanilang ina. Hindi pa ganap na nauunawaan ng kambal ang nangyari, ngunit naramdaman nila ang seryosong damdamin ng kanilang mga magulang. Nang dumating sa harap ng puntod, marahang yumuko si Callie at inilagay ang mga bulaklak sa harapan. Tahimik silang nagdasal. Makalipas ang ilang sandali, marahang lumapit si Anton kay Kana at Alan, binuhat ang mga to upang makita nila ang pangalan ng kapatid nila. Mga anak, ito ang inyong kapatid na si Angelo. Napatingin si Kana kay Callie. Mama, mahal ko po si Kuya Angelo. Parang nararamdaman ko po siya.
kahit po hindi kami nagkita. Nakangiting wika ni Kana. Hinaplos ni Kali ang buhok ni Kana at ngumiti. Kahit may luha sa kanyang mga mata, alam nga nito na mahal ang anak kahit na hindi siya pisikal na kasama. Tahimik na nakinig si Alan at yumakap kay Kali. Alam niyang espesyal ang araw na iyon para sa kanilang pamilya. At kahit na hindi siya ganap na nauunawaan, naramdaman niya ang pagmamahal at pagkakaisa na bumabalot sa kanila. Habang nag-uusap sila sa puntod ni Angelo, nakaramdam sila ng kakaibang katahimikan na para bang yakap sila nito. Tumayo si Anton sa likuran ni Kali at yumakap ng mahigpit, hinayaan ang mga luha na malayang bumuhos. Kali, hindi na natin kayang ibalik ang mga panahong wala siya sa atin. Pero alam kong nakatingin siya ngayon sa atin at masaya na tayong magkasama. Marahan na sambit ni Anton. Isang gabi habang naghahapunan sila, sabik na ikinuwento ni Kana ang kanyang napanaginipan. Mama, Papa, nanaginip po ako kagabi kay Kuya Angelo. Parang masaya po siya at kumakaway po sa atin. Parang totoo po talaga na kasing laki po namin siya. Masiglang kwento ni Kana. Napatingin sina Anton at Kali sa isa't isa na may ngiti sa labi. Naramdaman nilang naroon ang espiritu ng kanilang anak na tumutulong sa kanilang pamilya na manatiling masaya at matatag. Talaga anak, sigurado akong masaya si Kuya Angelo dahil magkasama na tayong lahat ngayon. Bakas ang boses ni Anton ang pagmamahal. Masayang nag-usap ang pamilya habang si Kali ay tahimik na napangiti. Nararamdaman ang init ng pagmamahal ng kanyang asawa at mga anak. Parang muling nabuo ang mga pangarap niya at alam niyang hindi na niya kailangan pang mag-alala. Sa isang picnic sa tabing dagat, habang naglalaro ang kambal sa buhangin, si Anton at Kali ay nakaupo sa tabi ng isang puno, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ng mga anak. Ang dami nating pinagdaanan, Kali. Pero ngayon pakiramdam ko kaya nating harapin ang kahit na anong pagsubok basta magkasama tayo. Saad ni Anton habang hinahaplos ang kamay ni Kali. Inilapit ni Kali ang kanyang ulo sa balikat ni Anton at sumagot. Walang makakapantay sa saya ng pamilyang to. Alam kong si Angelo ay kasama natin sa bawat takbang ng ating buhay. Habang nakatingin si Anton sa kanyang mga anak na dama niyang ito na ang buo at tunay na kaligayahan na kanyang hinahanap na kulang dati sa buhay niya. Gusto kong iparamdam sa mga anak natin, Kali, kung gaano natin sila kamahal. At araw-araw ipapaalala ko sa iyo na ikaw ang dahilan kung bakit buo ang pamilyang to. Sa ilalim ng araw, magkahawak kamay silang nagmuni-muni ng kanilang mga plano para sa hinaharap. Isang gabi, habang natutulog ang kambal, ay niyaya ni Anton si Kali na lumabas sa hardin. May mga bituin sa langit at tila espesyal ang gabi. Nagtataka si Kali kung ano ang pakay ni Anton sa labas, ngunit tahimik siyang sumunod. Nang makarating sila sa gitna ng hardin, napansin ni Kali ang mga kandilang nakapalibot sa paligid. Napawang nagliliwanag at nagbibigay ng romantikong liwanag. Sa gitna ng mga ito, may nakahandang isang maliit na mesa na may alak at 2 baso. Ano to, Anton? Tanong ni Kali at bakas ang pagtataka at pagkamangha sa kanyang mga mata. Ngumiti si Anton. Hinawakan ng kamay ni Kali at lumuhod sa harapan niya. Kali, bungad niya nang may malambing na boses. Hindi ko alam kung ilang beses ko na bang pinangarap ang araw na to. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Gusto kitang pakasalan ulit, Kali. Malambing na sambit ni Anton. Anton, napasinghap si Kali. Hindi makapaniwala sa narinig. Tumayo si Anton. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob ay may isang makintab at napakagandang singsing. Mas simple ngunit mas may kahulugan kaysa sa nauna nilang singsing. Kali, patuloy ni Anton habang tahimik na pinupunasan ng luha ni Kali.
Gusto kong alayan ka ng isang bagong simula. Alam kong nagkamali tayo noon pero ngayon, gusto kong magsimula ulit kasama ka. Pakasalan mo ulit ako, mahal. Maluhaluhang saad ni Anton na para bang nagsusumamo na pumayag si Kali. Pumapayag ako, mahal. Lumuluha ngunit nakangiting tinanggap ni Kali ang singsing at tumango kay Anton. Ikaw lang ang tanging mamahalin ko at pakakasalan ulit kita. Bakas ang ligaya sa boses ni Kali nang sabihin yon sa asawa. Hinila siya ni Anton papalapit at niyakap ng mahigpit. Sa ilalim ng maliwanag ng mga bituin at kandila, naramdaman nilang muling buo ang kanilang pagmamahalan na parang muling bumalik sa simula ng kanilang kwento. Ang araw ng muling kasal ni na Anton at Kali ay napuno ng masiglang halakhakan, mga bulaklak na kumukutitap sa ilalim ng araw, at mga pamilyang muling nagkaisa. Ang kanilang anak na sina Kana at Alan ay abalang-abala sa pagtulong upang gawing perpekto ang bawat detalye. Kuya Alan, ayusin mo naman tong ribbon, hindi pantay eh. Relax ka lang bunso, saka perfect na yan sa paningin ko, wag mong masyadong pansinin. Sagutan nila Kana at Alan. Mga anak, halina kayo rito. Tawag naman ni Kali mula sa bridal room. Ang ganda mo, mama. Parang prinsesa ka, mama. Sad pa ng dalawang bata habang hinaplos ang laylayan ng wedding gown ni Kali. Napangiti si Kali at niyakap ang dalawa. Hindi magiging posible ang araw na to kung wala kayo. Salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Parte rin kayo ng selebrasyon ngayon, okay? Nakangiting saad ni Kali sa mga anak. Sa araw ng kasal ni Kali at Anton, mas lalong naging espesyal ang selebrasyon kumpara nung unang kasal nila. Napuno ang lugar ng mga bulaklak at masayahing mga tao. Si Kali ay nakaputing damit na bumagay sa kanyang natural na ganda, habang si Anton naman ay may suot na maayos na sweet, bakas sa kanyang muka, ang kasiyahan at pagmamahal. Habang naglalakad si Kali papunta kay Anton sa altar, naramdaman niya ang matinding emosyon. Para siyang bumalik sa panahon ng kanilang unang kasal, ngunit ngayon may mas matibay na pundasyon ng pagmamahalan at tiwala. Sa harap ng mga mahal nila sa buhay, muli silang sumumpa ng pagmamahalan at katapatan sa isa't isa. Habang nasa altar, hindi mapigilan ni Anton na titigan si Kali. Kali, mahal kita, nang higit sa kanya. Salamat at binigyan mo ko ng isa pang pagkakataon na mahalin ka. Ikaw ang dahilan kung bakit may maitatawag ako na sariling pamilya. Nakangiti si Kali. Anton, ikaw ang tahanan ko. Sa'yo at sa ating mga anak, natagpuan ko ang tunay na kaligayahan. Sagot ni Kali. Sa gitna ng palakpakan at masayang halakhakan, lumapit si Anton para halikan si Kali. At sa sandaling iyon, alam nilang nagsimula na muli ang bagong yugto ng kanilang pagmamahalan. Habang isinasagawa ang seremonya, pansamantalang lumayo sina Kana at Alan upang mag-usap sa likod ng simbahan. Sa tingin mo, kaya nating pabayaan si mama at papa mag-isa sa honeymoon nila? Tanong ni Kana kay Alan habang humahagik-gik ng tawa. Bakit naman hindi? Deserve nilang mag-enjoy. Pero teka, paano tayo? Kaya ba nating bantayan ang bahay habang wala sila? Kuryosong saad ni Alan. Siyempre kaya natin, teamwork nga 'di ba? Gaya ng laging sinasabi ni mama at papa, big boy at big girl na tayo. Matinis na saad ni Kana. Matapos ang masayang kasalan, nagpasya sina Anton at Kali na mag-honeymoon sa isang malapit na isla. Tahimik at maganda ang lugar, perpekto para sa kanilang romantikong getaway. Pagdating sa resort, sinalubong sila ng mga tauhan at pinapasok sa kanilang kwarto na may malalaking bintana na tanawang dagat. Pagod ngunit masaya, ay humiga sila sa kama. Magkahawak kamay habang nakatitig sa kisame. Hindi ako makapaniwala na ikinasal ulit tayo, Anton. Sambit ni Kali habang nakangiti at tila hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Hinaplos ni Anton ang pisngi niya at nagbiro. Baka naman panaginip lang to. Pero kung gano'n ayoko nang magising pa. Nagtawanan sila. At nang bumaba ang araw,
lumabas sila at naglakad sa tabing dagat. Magkasabay nilang tinanaw ang paglubog ng araw habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa tahimik na gabi, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim tungkol sa kanilang mga pangarap para sa kanilang pamilya. Mahal, anong plano natin pagbalik sa kanila? Tanong ni Callie habang pinagmamasa ng mga alon. Gusto kong maging mas mabuti nga matasawa, Callie. At gusto kong palakihin ang mga anak natin nang may pag-ibig at gabay mula sa atin. Gusto kong ipakita sa kanila na sa kabila ng lahat ng tunay na pagmamahal, hindi kailanman mawawala. Sagot ni Anton habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Tahimik na sumandal si Callie sa kanyang balikat at huminga ng malalim. Nararamdaman ang kasiyahang hatid ng kanilang honeymoon. Sa gabing iyon, sa tabi ng dagat, si Anton at Callie ay muling nagpalitan ng matatamis na pangako. Hindi lamang bilang mag-asawa kundi bilang mga magulang na handang harapin ang kinabukasan kasama ang kanilang mga anak. Matapos ang kanilang honeymoon, bumalik sina Anton at Callie sa kanilang tahanan. Nasa gilid ng bahay nagsimula ang kambal na sina Kana at Alan magtakbuhan nang makita nilang bumalik ang kanilang mga magulang. Mama, Papa, kamusta po ang mama at papa namin? Magkasunod na saad nila Kana at Alan. Napangiti si Khalid sinunggaba ng mga anak. Sabay yakap sa kanila. Ayos lang kami ni Papa niyo mga anak. Naging masaya ang araw namin. Tugon ni Callie at hinalika ng mga noo ng kambal. Ang sweet niyo po! Sabay na sabi ni Kana at Alan. Ang mga matay kumikinang sa kasiyahan. Nagkatinginan si Callie at Anton at sabay na natawa sa sinabi ng kambal. Hindi naman maawat ang puso ni Callie sa pagtibok habang nakatingin sa mag-ama niya. Habang nagsasalo-salo ang pamilya sa hapagkubo, pinagmamasdan nila ang kambal na nagsasabayan sa pagbuo ng kanilang mga kwento. Mama, Papa, ang saya-saya ko po. Gusto ko po sana ang lagi tayong magkasama. Lagi tayong magkasama, anak. Sagot ni Callie. Ang mga matay maligaya at puno ng pagmamahal. Nagpatuloy ang gabi sa isang masayang salo-salo. Habang nakaupo si Anton at Callie sa tabi ng bawat isa, nagsimula silang mag-usap ng tahimik. Para bang ang lahat ng nangyari sa nakaraan ay nagiging bahagi na ng mas magaan na bukas. Alam mo, Callie, ngayon ko lang naisip kung gaano kahalaga ang pamilya natin. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pagiyak, parang naging paraan upang mas maging matibay tayo. Hindi ko na kayang mawalan pa ng kahit na isa sa inyo. May pagkabahala sa boses ni Anton nang sabihin yon. Tinutok ni Callie ang tingin kay Anton. Ang mga matay puno ng pasasalamat. Hindi kita papayagang mawala ng isa man sa atin, Anton. Lahat tayo magkasama sa hirap at saya. Tura naman ni Callie. Habang abala si Anton at Callie sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. At sinisigurado na magiging buo ang bawat hakbang sa kanilang buhay. Ramdam nila na ang bawat araw ay isang pagdiriwang ng pagmamahal at pamilya. Walang makakapantay sa tuwa at kasiyahan na dulot ng mga simpleng sandaling. Mga sandaling nagsasama silang lahat. Pagkalipas ng ilang buwan mula sa kanilang muling kasal, muling biniyayaan ng isang hindi inaasahang sorpresa sina Callie at Anton. Habang nag-aalmusal ang pamilya, tila may kung anong lihim na iniingatan si Callie na hindi nakalampas kay Anton. Callie, may gusto ka bang sabihin? Tanong ni Anton habang umiinom ng kape. Sinusubukang basahin ng mga mata ng asawa. Napangiti si Callie at sumulyap sa mga anak nila na sina Kana at Alan na abala sa pagkain. Mamaya na natin pag-usapan, Anton. Sagot niya na tila nagpapakaba kay Anton. Pagkatapos ng almusal, hinila ni Callie si Anton papunta sa veranda. Anton, kailangan nating mag-usap. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Bungad niya na may halong kaba sa tinig. Napakunot ang noo ni Anton ngunit ngumiti. Bakit parang seryoso ka? May problema ba, Callie?
Ani ni Anton at hindi na rin mapakali. Hindi ito problema. Anton, magiging tatay ka ulit. Buntis ako. Sabik na balita ni Callie ang matay unti-unting kumikislap sa saya. Natigilan si Anton at ang tasa ng kape na hawak niya ay muntik nang mahulog. Dali-dali niyang nilapag ang tasa sa lamesa at hinawakan ng mga palad ni Callie. Totoo ba yan, Callie? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala sa narinig. Tumango si Callie at napangiti. Oh, Anton, magiging dalawa na ulit ang makulit natin sa bahay. Bakas ang tuwa sa boses ni Callie nang sabihin yon. Hindi na napigilan ni Anton ang kanyang sarili. Bigla siyang napaiyak sa sobrang saya. Isang mahigpit na yakap ang binigay niya kay Callie. Callie, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Sobrang saya ko talaga. Dalawa ulit, kambal ulit. Halos mapisat na ni Anton si Callie sa sobrang higpit ng pagkakayakap nito. Tumango si Callie. Hawak ang kamay ni Anton. Oo, kambal ulit Anton, magagawa mo ng alagaan ng babies natin. Masayang pahayag ni Callie. Batid ni Callie na matagal ng pangarap ni Anton na mahawakan ang sanggol nilang anak. Dahil sa nagkahiwalay ang landas ni Callie at Anton noong nakaraang taon, hindi na nagawang hawakan ni Anton sila Kana at Alan nung mga sanggol pa lamang ito. Kinagabihan, tinipon ni na Anton at Callie sina Kana at Alan sa sala. Hindi maitago ni Anton ang kanyang excitement habang ang mga anak nila'y tila nagtataka. Mga anak, may sorpresa kami ni mama niyo. Simula ni Anton habang nakangiti. Anong sorpresa, Papa? Tanong ni Kana na nakataas ang kilay. May bibilhin ba kayo para po sa amin? Higit pa riyan. Sagot ni Callie sabay hawak sa tiyan niya. Magkakaroon na kayo ng bagong kapatid. Napanganga si Alan. Ha? Talaga po, kambal ulit? Pareho po namin ni Ate Kana? Oo. Sagot ni Anton at tumatawa habang pinapahid ang luhang hindi niya alam kung bakit hindi tumitigil. Dalawa ulit magiging baby sa bahay. Dagdag ni Callie. Wow! Gusto ko po ng baby sister Kailangan po naming may kalaro po eh. Ako din po, gusto ko po. Baby brother naman po. Magkasunod na saad ni na Alan at Kana at sobrang excited nga nila talaga. Napatawa na nga lamang ang mag-asawa. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang ultrasound upang malaman ang kasarian ng kambal. Habang nakahiga si Callie sa kama ng ospital, hawak niya ang kamay ni Anton na mukhang mas kinakabahan pa kaysa sa kanya. Relax ka lang Anton, para kang atakihin sa kabe. Piri ni Callie. Hindi ko mapigilan Callie. Ang daming tumatakbo sa isip ko, ano kaya ang kasarian nila? Magiging healthy kaya sila? Sagot ni Anton. Ngumiti ang doktor habang tinutok ang ultrasound sa tiyan ni Callie. Handa na ba kayong malaman? Tanong niya. Opo, Dok. Sabay na sagot nila Anton at Callie. Matapos ang pagsusuri ay ngumiti ang doktor at tumingin sa kanila. Congratulations! Isang lalaki at isang babae ulit ang magiging anak nyo. Masayang balita ng doktor. Napatakip si Anton ng kamay sa muka habang napahagulgol. Salamat Panginoon. Hindi ko inakala na ganito ulit. Mahal, salamat sa lahat. Naluluhang saad ni Anton sa kaniyakap si Callie. Anton, ayos ka lang ba? Ang dami mo ng luha mula kahapon na. Saad ni Callie. Pinipigilan ting maluha. Hindi ko mapigilan Callie Sobrang saya ko talaga. Wala akong masabi kundi salamat mahal. Dagdag pa ni Anton at hinagkalang noon ni Callie. Pag-uwi nila sa bahay, sinalubong sina Anton at Callie ni Kana at Alan. Parehong may dalang mga banner na nakasulat ang Welcome Home Baby Siblings. Mga anak, napakaswerte namin ng papa nyo na kayo ang mga kuya at ate ng mga bagong darating nating babies. Sabi ni Callie habang hinahaplos ang mga ulo ng kambal. Aalagaan namin sila, Mama. Promise po. Saad nila Kana at Alan na nakayakap sa tiyan ni Callie.
Habang nakaupo si Anton sa tabi ni Kali sa kanilang sofa, pinagmamasdan nilang maglaro ang kanilang mga anak. Ang lahat ng takot at hirap sa nakaraan ay tila napalitan ng walang hanggang pasasalamat. Kali, ito ang pinakamasayang pamilya na naranasan ko. Wala na akong mahihiling pa. Sabi ni Anton hawak ang kamay ng asawa. Ngumiti si Kali. Ang mga matay puno ng pagmamahal. Anton, bawat araw kasama mo at ang mga anak natin sapat na para sa akin. Ang pamilya natin, ang aking mundo. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanilang mga anak, humarap sina Anton at Kali sa isa't isa, magkayakap at nagpasalamat sa bagong biyayang dumating sa kanilang buhay. Ang pagmamahal nila ay nagiging mas malalim sa bawat hakbang at ang kanilang pamilya ang patuloy na nagiging sentro ng kanilang masayang hinaharap. Madaling araw nang magising si Anton dahil sa mahinang pag-ungol ni Kali. Agad siyang bumangon mula sa kama at nilapitan ng asawa na tila nahihirapan. Anton, dumating na yata ang oras. Bulong ni Kali habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ha? Ngayon na ba? Sagot ni Anton at biglang kinabahan ngunit pilit pinapakalma ang sarili. Tumayo siya ng mabilis. Kinuha ang hospital bag at tinawag ang kambal. Kanaalan gising, dadali natin ang mama sa ospital. Nagmamadali ang buong pamilya papunta sa ospital. Habang nasa sasakyan, hawak ni Anton ang kamay ni Kali. Kali, kaya mo to. Nandito ako sa tabi mo. Ngumiti si Kali kahit nahihirapan. Anton, salamat. Sa lahat. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Ani ni Kali sa loob ng delivery room. Tahimik na nagdasal si Anton habang hawak pa rin ang kamay ni Kali. Hindi nagtagal, narinig nila ang unang iyak ng kanilang anak. Congratulations, Mr. and Mrs. Santos. Isang malusog na batang babae ang nauna. Sabi ng doktor ng may ngiti. Hindi pa man nakakapagpahinga si Kali, muli nilang narinig ang isa pang iyak. At isang malusog na batang lalaki. Dagdag ng doktor. Napaiyak si Anton habang hinahaplos ang noon ni Kali. Kali, kambal ulit. Malusog sila. Salamat sa'yo, napakagaling mo. Sapat na to para sa akin kaya magpagaling ka na. Ha? Malambing na saad ni Anton habang hindi maalis-alis ang mga mata sa mga sanggol at kay Kali. Sa recovery room dumating si Kana at Alan para makita ang kanilang bagong kapatid. Ang cute nila. Saad pa nga ni Kana habang tumitingin sa mga bago nilang kasamang sanggol. Anong pangalan nila, Mama at Papa? Tanong ni Alan na hawak-hawak ang kamay ng baby boy. Ngumiti si Anton at tumingin kay Kali. Anong naisip mo, Kali? Si Angelica para sa babae at si Angelo Jr. naman para sa lalaki. Sagot ni Kali habang nakangiti. Saglit na natahimik si Anton, ngunit nginitian ng asawa. Ang ganda, Kali, parang kasama natin si Angelo sa mga pangalan nila. Tura ni Anton habang tinitingnan ng kambal, biglang bumukas ang pinto ng silid. Nagulat si Anton nang makita ang kanyang ina na nakatayo. Sa may pintuan, may hawak na munting buke. Anak, pwede ba akong makipag-usap kay Kali? Mahina at nanginginig na tinig ng ina ni Anton. Lumapit ito, kay Kali hawak ang kanyang mga kamay. Kali, patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko noon. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana kayo nagkahiwalay ni Anton. Napakalaking kasalanan ko talaga sa inyo. Hindi nakapagsalita si Kali agad. Tahimik siyang tumingin kay Anton na tila naghihintay ng kumpas. Nakita niya ang maamong mukha ng asawa na para bang hinihikayat siyang magpatawad. Matagal ko na po yung gustong marinig mula sa inyo. Sabi ni Kali at pilit na pinipigil ang luha. Pinatawad ko na kayo. Gusto ko magsimula tayo ng panibagong relasyon bilang pamilya. Napaiyak ang ina ni Anton at niyakap si Kali. Salamat, Kali. Salamat sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Mangiyak-ngiyak na saad ng ina ni Anton. Ilang araw pagkatapos ng panganganak, nagdesisyon sina Anton at Kali na bumisita sa puntod ng kanilang yumaong anak na si Angelo. Bit-bit nila ang kambal.
habang ang kambal na sina Kana at Alan ay maingat na naglalakad sa tabi nila. Tahimik na umupo si Kali sa harap ng puntod, hinahaplos ang pangalan ni Angelo sa lapida. Angelo, kung naririnig mo kami, gusto naming malaman mo na hindi ka namin kinalimutan. Ikaw ang unang nagbigay ng liwanag sa buhay namin. Sana proud ka sa amin. Bulong ni Kali sa hangin. Napaluha si Kali at napayuko. Patawarin mo ko, anak, ha? Hindi kita nailigtas noon. Lumapit si Anton at niyakap ang asawa. Kali, tapos na ang mga araw na sinisisi mo ang sarili mo, ginawa mong lahat ng kaya mo. At alam kong kung andito si Angelo, mananatili sa ating puso. Hinaplos ni Kali ang kamay ni Anton at tumingin sa langit. Napatawad ko na ang sarili ko, Anton. Ang gusto kong simulan ng panibagong kabanata sa buhay natin, ng buo ang puso. Ngumiti si Anton. Pinunasan ng mga luha ni Kali. Mahal kita, Kali. At alam kong masaya si Angelo na makita tayong ganito. Magkakasama, buo at masaya. Habang tahimik na nagdarasal ang pamilya, pakiramdam nila ay nandun si Angelo. Sa kabila ng sakit ng pagkawala, puno ng pagmamahal at pag-asa ang puso ng bawat isa. Ang kanilang pamilya ay lumalaban sa bawat hamon, puno ng tiwala at tinatahak ang isang mas maliwanag na bukas. Sa paglipas ng mga taon, natutunan ni Anton at Kali na hindi lamang ang pagmamahal ang sandigan ng kanilang relasyon, kundi ang pagtutulungan at ang pagpapatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ang kanilang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit hindi nila hahayaan na hadlangan nito ang kanilang pag-ibig at pagkakaisa bilang isang pamilya. Isang araw habang magkasama sila Anton sa hardin, pinagmamasdan ng mga anak na naglalaro sa paligid. Tinanong ni Kali si Anton, Anton, paano mo ba nakaya ang lahat ng to? Paano mo na lamang magpatawad at mag-move on sa mga nangyari? Tanong ni Kali. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at pasasalamat. Si Anton huminga ng malalim bago sumagot. Sa totoo lang, Kali, mahirap. Minsan iniisip ko kung paano tayo makakabangon mula sa lahat ng sakit at pagkatalo. Pero natutunan ko, hindi pwedeng manatili tayo sa nakaraan. Wala tayong magagawa sa mga pagkakamali ng nakaraan, kundi magpatuloy at magpatawad. Sumangayon si Kali. Tama ka dyan, ang hirap magpatawad. Pero natutunan ko na kapag hindi mo ito nagawa, maghihirap ka lang. Alam mo, ang pinakamahalaga, hindi ang pagkatalo, kundi kung paano ka babangon at magsisimula ulit ng buong tapang. Hindi lang sa ating dalawa ni Anton kundi pati sa mga anak natin. Nagpapakita tayo ng halimbawa ng lakas at pag-ibig. Si Anton ay napangiti at pinisilang kamay ni Kali. Ang tunay na pagmamahal hindi perpekto. May mga pagkakamali, may mga pagsubok, pero sa huli, ang pinakamahalaga, hindi mawala ng pag-asa at magpatuloy sa pagbuo ng mas maganda at mas matibay na relasyon. At yun, mahal ko, ang natutunan ko sa'yo. Ang lahat ng pagsubok at sakripisyo, nagbigay daan sa mas matibay na pagtitiwala at pagmamahal. Ang bawat laban nagsisilbing pagkakataon upang maging mas matatag at mas maligaya bilang isang pamilya. Walang madaling daan, Kali. Sabi ni Anton isang gabi habang nag-uusap sila sa kanilang veranda. Pero ang magkasama tayo sa bawat hakbang, natutunan kong magtiwala hindi lang sa'yo, kundi sa ating mga anak at sa ating pamilya. Ang pagtutulungan at pagmamahal sa isa't isa, nakakatulong sa atin na malampasan ang lahat ng pagsubok. Sagot ni Kali, ang lahat ng nangyari, nagdala sa atin ng isang lugar ng pagmamahal at tiwala. Sa gabi ng kanilang buhay, nagpasalamat sila sa bawat pagkakataon na magkasama at natutunan nila ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagmamahal at ang kakayahang magpatawad at magsimula muli. Ang kwento ng pagmamahalan ni Anton at Kali ay nagpapakita ng mga mahalagang aral sa buhay.
pagtutulungan, pagpapatawad, at tiwala. Hindi laging madali ang buhay at hindi rin palaging makakamtan ang mga pangarap kaagad. Ngunit sa bawat pagsubok, natutunan nilang magtulungan, magpatawad sa mga pagkakamali at magsimula muli. Ang pagiging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad ay nagbibigay daan sa isang mas matibay at mas masayang pamilya. Ang kanilang kwento ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay walang hanggan at walang kapantay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Kali at Anton. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Nesbeth Hanaban, Beth Sardina, Chi Sevilla, Presbyteros Rose, Serenia Lucero, Merlin Bilbar, Anita Hernando, Merly Lynn Lee, Feby Villarente, Jessica Vargas, Sarisita de los Santos, Romano Gorospe, My Vlog TV, Teodora Santos, Miras Channel, Harem Ruhi, Rima Gaspar, Alila, Dera, Juliet Kaday, Gloria Minorias, Shirley Alberto, Lisa, Agustina Aniceto, Elvie Candontol, Rosemary Vasquez, Rosemary Palaganas, Senen Orzame, Carmelita Mendoza, Anita, Mary Tauring, Adeling Sia, Raylan Pudadera, Imelda Forteza, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Lynn Lee of Macau, Geraldine De Jesus, Queen Sia, Daisy Blasa, Flordette, Batang Ibunan, Chi Sevilla, Pasita, Zenaida Estoquia, Prescavilla Havana, Faye Navares, Amy, Muarese, Alma Durana, Zenaida, Porter, Veronica Briseño, Evangeline Zamora, Jessie Pastrana, and Dana Victoria. Muli, thanks for listening and God bless everyone.